Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content. Magpo-phone comparison tayo between sa napakamura or budget 5G smartphone today. Infinix Hot 60i 5G versus Samsung Galaxy A06 5G. Ano kaya magandang 5G smartphone ngayon? Tara, check na. So yun mga J-Vlog, perfect itong ating phone review or phone comparison. And yun nga, ay re-review natin or phone comparison natin ang A06 5G dito sa Infinix Hot 60i 5G. So itong Infinix Hot 65 5G is kaka-ano ko lang to, kaka-unbox ko lang. Wala pa akong full review nito pero stay tuned, full review rin natin itong device na to. At isa to sa napaka-solid na smartphone bago matapos ang 2025. Kasi na-release to nung November 2025 lang. So year-end smartphone to. Kumbaga pahabol to ni Infinix na panlalaban or pantatapat sa napaka-benta na Samsung Galaxy A06 5G na sobrang parating nawawala ng stock sa online. Pero yun, kung gusto nyo makuha to ng napakamura, Infinix Hot 60i 5G and A06 5G, dito lang yan sa ating View Products. Bibili lang kayo dito sa ating View Products dahil bukod doon sa discount na makukuha nyo sa shop, meron pong additional discount mula dito sa ating video or dito sa atin sa YouTube Shopping. So additional up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa A56 5G and the Infinix Hot 60i 5G. So, syempre, nakakagulat lang na meron na palang 5G ngayon na budget. Kasi pag sinabi nating budget, below 6,000 pesos price segment, yan yung mga budget smartphone na pwede natin makonsider. Tapos mga entry, 6,000 to 10,000 pesos price segment. So, yun. Ang kakatuwa lang yung A06 4G is nasa around, ano na lang yan around 4 to 5,000 pesos. Pero SRP niyan is 8,500. Pero itong SRP nito, nagulat ako 6,000 na agad, diba? Pero yun nga sa online, 5,000 plus siya. Apply nyo pa yung voucher natin, pwede nyo makuha ng sarado 5,000 or below 5,000 pesos pa. So, dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang maganda, kung ano ba advantages sila sa isa't isa, at kung ano ang perfect fit para sa inyo na smartphone going 2026. So, next on mga J-Vlog, gusto ko share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. At kung ano nga ba ang pinaka-perfect fit na smartphone na pwede nyo makonsider ngayong 2025. So first, pag-usapan muna natin yung display ng Infinix Hot 60i 5G at ng Samsung Galaxy A06 5G. So when it comes sa display, pareho silang naka-notch. Yun lang yung nalungkot din ako dito sa Hot 60i dahil bumalik sila sa notch. Kasi parang nalimutan na nila sa mga 4G smartphone nila kasi lahat yan punch hole, even the Smart 10. Pero dito sa 5G nila, even the 60i 4G is punch hole. Dito sa 5G, binalik nila sa notch. Tulad nga sinabi ko sa unboxing ko, hindi ko alam kung bakit bumalik kayo sa notch dahil kung wala namang any cost, bakit nyo ginawang notch ulit, diba? So sayang naman, or siguro, kaya naman dapat nila sa Samsung na naka-notch display din. So yun, I think more on majority ng mga 5G ngayon na mura, naka-notch sila, bumabalik sila sa notch na punch hole na, tapos nagna-notch. Hindi ko alam kung bakit yan. Pero, again, tulad ng sinabi ko, wala naman ding any cost, diba? Gawin nyo ng punch hole, mas better yan. Parehong naka-notch. Ang advantage ng 60i 5G sa A06 is, ito 120Hz. Yung A06 is 90Hz screen refresh rate. At mas better yung display nito dahil IPS to compare sa A06 na PLS LCD. Mas malaki lang din ng konti yung display nito dahil 6.75 inches ang Hot 60i. At ang A06 is 6.7. So, wala namang ganun major difference when it comes sa display. Pero, syempre, specs-wise, meron pa rin mas advantage ng konti itong Infinix Hot 60i 5G. At when it comes sa needs of brightness, for me, based on my observation while using this smartphone, these two smartphones, mas better, yung konti lang, mas better lang ng napaka-konti yung display quality or yung brightness quality ng A06 5G. Kasi dito, parang bumalik sila sa mga basic na transient dati na nagre-reklamo ang consumers sa brightness, di ba? Medyo madilim. Ito kasi yun nga, parang nasa average level yung display, yung yung brightness quality niya. Compare sa mga nasanay ako ng mga ibang 4G na sobrang parang pag binuksan mo gano'n, talagang mafa-flashbang ka di ba? Pero yun, display-wise, meron din naman sila advantages sa isa't isa pero mas better yung display quality netong si Infinix Hot 60i 5G. Next, yung chipset.
So sa chipset, 6300 dimensity dito sa A06, 6400 dimensity dito sa Infinix Hot 60i 5G. So wala namang ganun ka huge difference when it comes sa chipset ang dalawang smartphone na to. Pareho namang mabilis, pareho namang maganda for its prices. At kaya yun, kahit na even though 6400 si Hot 60i, tapos 6300 si A06, for me based on actual usage, wag lang tayo magbe-base sa specification. Based on actual usage, pareho naman sila maganda. Kaya for me, alin man dito sa dalawang smartphone na bibili nyo, pag ang presence of mind nyo is sa chipset, wala naman silang ganon pinagkaiba or pareho sila naman maganda. No worries naman about yan. Ikaw sa design, for me, clear winner dito ang Hot 60i. Mas premium, di ba? Mas better. And itong color na plum red nila is leather feel design. Compare sa A06 na polycarbonate. Pero compared sa A06 5G, minimalist yung design niya. Pero nagustuhan ko doon yung ergonomics niya. Yung overall build quality ng A06, lalo na yung gilid niya. Napakaganda naman. Solid na solid. Pero when it comes sa aesthetic talaga, or when it comes sa eye-catching na smartphone, mas better pa rin ang Infinix Hot 60i. Dahil ito na yung nauuso na camera module ngayon. Yung mukhang iPhone Air or Google Pixel. Diba, yan yung magiging trending for sure na camera module, and even yung camera module din ng 17 Pro Max, yan na yung for sure na magiging mabenta na camera module design next year sa mga Androids. At nagsisimula na, tulad na lang sa Nubia V80 design and sa Tecno Spark 40 ba yun? Basta yung mga yun, kamukha na nila yung mga iPhones. At for me yun, mas maganda design nito at mas sleek. Ayan. Sa A06, simple, pero yung overall build quality na gustuhan ko. Pagdating naman sa camera and all, pareho naman sila na merong 50 megapixel main camera at pareho rin naman maganda yung quality. Wala rin naman ako masasabi kasi again, in-expect ko na yan for a budget smartphone naman. Hindi naman ako naghahangad ng